mag-radiate siya ng energy. Pag mag-radiate siya ng energy, papunta dun sa other side. So, same dito sa kabilang side, mag-radiate din siya ng energy, papunta dun sa other side. Same with area 2, magkakaroon din ng radiation of energy dyan. Given yung temperature 1 natin is higher than temperature 2. Okay? So, with emissivity at 1, nilagay yung emissivity ng material sa 1 at saka yung emissivity ng material sa 2. For example, may dalawang wall tayo dyan. Itong isa nainitan ng araw, therefore tataas yung kanyang temperature. Sabi natin sa thermal radiation, pag mataas yung temperature, magkakaroon ng thermal radiation. Therefore, ito, mataas sa temperature na ito, magkakaroon ng radiation towards papunta dito sa other wall. Now, meron tayong 3 cases sa ganitong problem. So, case 1 is yung heat exchange natin between two large parallel plates. So, given by this formula, heat exchange from 1 to 2, so heat exchange from surface 1 papunta dun sa 2, that is given by yung ating Stefan-Boltzmann's law. Diba ito yung Stefan-Boltzmann's law? In which sinasabi dyan na yung emissivity bar times yung constant natin, Stefan-Boltzmann's constant times area, times yung T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. So, tandaan natin yung temperatures dito, kailangan laging naka-absolute temperature. Since ito yung area, yung unit nito is naka-Kelvin to the 4. Now, yung emissivity bar dyan for case 1 is given by this formula. So, 1 over emissivity 1 plus 1 over emissivity 2 minus 1. So, pag may isang emissivity na hindi given, huwag nyo nang isama. Yung sa, for example, yung binigay na emissivity is emissivity lang ng 1. So, itong emissivity ng 2, alisin na natin siya sa equation. Since 1 lang naman yung given. Pero usually, dalawa naman yung given na emissivity yan, emissivity dyan. For surface 1 at saka for surface 2. That is for case 1. Now, for case 2, what if yung dalawang surface natin is naging cylinder o kaya naging sphere? For example, merong sphere at saka i-enclose na-enclose ang isang sphere din. Di ba yung sphere dun sa loob, pwede mag-radiate ng energy papunta dun sa other sphere. So, same with this sphere, pwede mag-radiate din ng energy papunta dun sa sphere na naka-enclose sa kanya. So, same with cylinders, ganoon din sa cylinders. For example, may cylinder tayo na maliit, tapos na-enclose siya ng cylinder na malaki. So, yung mga nasa side na yan, pwede yung mag-radiate ng energy papunta dun sa other area. So, same concept, same governing equation ng Stefan-Boltzmann, lahat na iba lang yan sa emissivity bar natin. So, here yung emissivity bar sa case 2, so that is equal to 1 over 1 plus 1 over emissivity 1 plus yung area 1 plus area 2 multiply by 1 over emissivity, that is not 1, that's 2, emissivity 2 minus 1. Okay? So, 1 over emissivity 1 plus area 1 over area 2 times the quantity ng 1 over emissivity 2 minus 1. So, ano yung areas na yan? So, for cylinder, yung area na yan, syempre, area for cylinder. Ano area ng cylinder? Area ng cylinder, that is equal to 2 pi r times yung height ng cylinder natin. For example, meron tayong radius dyan. Kukunin natin yung circumference ng radius na yun. At saka natin siya, ipukuha yung i-multiply dun sa total height niya or sa total length. Para makuha natin yung lateral surface area ng cylinder. And for the sphere, para makuha yung area ng sphere, this is for cylinder. And dito, para sa sphere, that is equal to 4 pi r squared. Diba yan yung area natin for sphere? 4 pi r squared. 4 na circle. This is for case 2. Heat exchange between cylinder or sphere. Pag sinabi sa problem ng cylinder or sphere, kunin agad yung emissivity bar, ilagay dito. Since given naman yung T1, T2. So pag walang sinabi, nakita nyo na dalawang large parallel plates, ito yung gagamitin natin na emissivity bar. So dito lang yan nagkakaiba sa emissivity bar. So for case 3, heat exchange daw with n number of shields. For example, we have two different